magandang buhay! Narito na naman ang inyong lola, nanay, tita, ate, kaibigan, mamshi, kung ano man tawag sa akin. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana masaya kayo kahit malamig ang panahon, mainit ang panahon, at dapat tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil siya lamang ang ating pag-asa sa buhay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please pakipindot ang bell all para ma-notify kayo sa susunod kong mga upload at sana magustuhan ninyo kahit konti. At sana meron kayong mapulot na aral kahit man lang maliit, kahit man lang katiting, para naman mai-apply ninyo sa inyong buhay habang kayo ay nasa abroad. Kung wala kayo sa abroad, sana magamit din yun ito kasi ito ay hindi lang buhay abroad. Paano tayo ano ba yun, yung sa amo at ikaw, yung relationship, paano kayo makabuo ng maganda sa amo mong babae, wag sa lalaki. Kasi ibang usapan yun. Hindi wag kayong mag-ano sa lalaking mga amo. Wag kayong lumapit. Igalang ninyo lang siya. Wag lumapit. Paano mapalapit ang inyong kalooban sa inyong amo na babae? Kasi yung among babae ang nasusunod sa loob ng bahay. Example, meron kang problema sa Pilipinas. Paano ka magsasabi sa amo mo ng totoo? Dapat totoo ang sabihin mo, huwag kang magsinungaling. Huwag kayong magsisinungaling kasi hindi maganda yan na gawain. Kung kayo ay may problema, yung totoong problema ang sabihin ninyo. Huwag yung gagawa kayo ng istorya para lamang kayo ay makahiram ng pera. Kung ano-anong rason ang sinasabi ninyo kahit hindi totoo. Huwag. Ako sa tagal ko na dito, hindi ko nagawa. Kasi nakukonsensya ako. Sinasabi ko yung totoo. Yung totoo talaga. Kasi honesty is the best policy. Naniniwala ako dun. Bakit ka gagawa ng istorya kung hindi naman totoo? Dapat yung totoo. Halimbawa, Madam, may problema ako sa Pilipinas. Pwede mo ba akong matulungan? Halimbawa, nakaano na kayo. Kung baguhan ka pa lang, magmakaawa ka. Kasi ako noon, baguhan pa lang ako. Maniwala kayo sa hindi. Kasi nung ako nag-apply dito, wala pang, hindi pa uso ang yung placement fee. Ay ano ba yun? Yung salary deduction. Dapat cash. Yung maliit namin na bukid, sinangla namin para ako yung maka-abroad. Yun lamang ang aming bukid na binigay sa amin ng aking biyanan. Yun ang ginamit ko na mag-abroad. Yun ang ibinayad ko sa agency. Alam nyo, kulang pa ako noon ng 250 pesos. Pero yung aking tita na siya yung nagpalipad sa akin, ang aking agent, siya ang nagpirma sa waiver para ako makaalis. Nung nag-apply ako, hirap na hirap ako. Umiiyak ako, hindi ako nagmimerienda. Pag binawasan ko ng piso yung pamasahe ko, pauwi sa amin, hindi na ako makauwi.
Ganon ako kahirap nag-apply. Panay luha, panay iyak ang aking ginawa. Nagdasal ako na sana bigyan ako ni Lord ng mga mababait na amo. Natupad, thank God. Naglakas loob ako sa aking mga amo. Sinabi ko, Madam, pwede ba tulungan mo ako? Yung lupa namin, isinangla ko para ako nakapunta rito. Para naman maibalik ko doon sa tiyahin namin. Para masaka namin at meron kainin yung aking mga anak. Nagsabi ng aking madam, siguro wala pa akong 5 months ko pa lang noon, tandang-tanda ko yun. Sabi niya, how much do you need? Naiyak ako sa harapan niya. Niyakap ko siya. Totoo yan. Hindi ako nagsinungaling. Nagbigay siya. Doon nagsimula yung aking panghihiram ng pera sa kanila. Unti-unti nilang binawas sa aking sahod. Tinanong nila ako kung magkano ang ikakaltas nila kada buwan. Kasi meron akong pamilya na dapat kailangan nila ng pera dahil nag-aaral mga anak ko. Talagang ang bait ng Panginoon. Ang bait ng Panginoon. Noon, doon na nagsimula yung aking relasyon sa aking madam. Dahil mabait sila. Nakuha na nila yung aking nakuha na nila yung tiwala sa akin. Yung paano ko talaga yung kanilang anak. Doon sila nag-trust. Ibang-iba daw ako na nag-alaga sa kanilang anak. Hindi ako nagmamayabang. Kaya kung magtrabaho kayo, huwag kayong magtrabaho para sa tao. Magtrabaho kayo para sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi natutulog. Maniwala kayo. Kasi maraming mga dyan na sinasabi nila, when the cat is away, the mouse will play. Huwag niyong gagawin yan. Meron mang CCTV o wala. Kung hindi nyo man makuha yung lambot ng puso ng inyong amo, huwag kayong magdamdam, huwag kayong magtampo, huwag kayong magalit. Huwag kayong magpupos ng kung ano-ano. Dahil hindi maganda yun. Dahil hindi kayo pinagbigyan, huwag. Malay nyo, balang araw, kung magsabi kayo, magbibigay na siya. Pero siguro naman, bibihira kasi yung mga amo na nagpapahiram ng pera. Bibihira. Maniwala kayo sa hindi. Ilang beses na akong nakahiram sa kanila ng milyon. Awa ng Diyos. Hindi sila nagbago. Bagkus, sinasabi nila na ako ay kapamilya nila. Magtrabaho kayo yung bukal sa puso. Hindi yung magtatrabaho lang kayo dahil may sweldo kayo. Sana wag namang ganun. Magtrabaho kayo kung ano yung kaya nyo. Kasi marami yung ganun eh. Alam niyo, yung kapatid ng amo ko na lalaki, tinanong niya sa akin, yung paglinis mo dito sa bahay nila, ganun ba yung paglinis mo sa bahay ninyo? Sabi niya sa akin. Tanong niya sa akin. Sabi ko, oo. Kasi pangalawang bahay ko na to. Magtaka siya. Kasi kita nila kung paano ako ay magtrabaho. At saka, hindi ako mareklamo. Yan siguro ang nagustuhan nila sa akin. Hindi ako yung tao na mareklamo na nagtrabaho. Pag ako inutusan, kahit pagod, okay, no problem. Ngumiti ka lang. Kasi kung alam nila na ikaw ay mareklamo, hindi sila masisiyahan. Sila nga nagtatrabaho, mayaman sila, nagtatrabaho, nagpapagod din sila. Oh.
Tapos tayo, sinusulduhan tayo. Oo, sinusulduhan tayo. Kasi iniisip din nila na mayroon din tayong time na mag-rest. Hindi naman siguro kalabisan yung, hindi naman tayo pinagtatrabaho ng 24 hours a day. Kaya, huwag yung sabihin na, hayaan ko nga magtrabaho dyan, wala naman yung amo ko. No. Huwag ganun. Magtrabaho tayo. Yung kusa natin na magtrabaho. Para masiyahan naman sila. Para may gana sila na magbigay ng konting tips, ganyan. Pero kung kuripot, ako wag na umasa. Kahit sa pagkain na lang, masaya na tayo. Wag nang sasalapi. At saka yung willing silang nakakatulong sa'yo pag may problema ka, big blessings ka sa mga amo mo. Kaya magtiis lang tayo, wag tayong masyadong mareklamo. Gumawa tayo ng tama, magtrabaho tayo ng tama. At kung maaari, tayo yung ngiti-ngiti lang. Kahit pagod na dyan, kahit hindi mo na mahila yung kumot mo sa pagod sa gabi, pagising mo sa umaga, makita mo sila, ngiti-ngiti lang para maano naman sila sa inyo, ma-inspired kahit papano, di ba? Magugustuhan kanila. So hanggang dito na lamang, sana meron na naman akong na-share na maliit na aral. Sakripisyo, magtrabaho ng tama, yung kusang loob. At saka maging masiyahin lang. Ngiti-ngiti lang. Bye-bye!